So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at for today's video, ayan, gusto ko magbigay ng first impression sa newly released na smartphone ngayon ni Poco, na mid-range smartphone, which is a Poco X7. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, ang bilis talaga ng panahon. Magse-second week na agad ang January 2025 at nagsisimula na po magsilabasa ng mga smartphones today. So nakita natin si Honor, naglabas na ng bagong smartphone, tapos ngayon si Poco. At ito nga Poco X7. So itong Poco X7 ay kaka-release lang ngayong January 2025. At sobrang bilis talaga kasi kaka-review lang natin last year ng Poco X6 na sobrang gandang smartphone yan. So dito, syempre, quick reminder lang, first impressions lang po ito. Nagbibigay lang ako ng mga first impressions sa bagong labas sa smartphone, yung price specs, and of course, yung kanilang availability. And soon, i-review rin natin yung Poco X7 kasi kakalabas lang yan sa market at parang pwede pala mag-order ngayon eh. So, magkano nga muna ba ang SRP netong smartphone na to? So, meron siyang 8GB 256 na merong presyo na 14,999, tapos 12GB 512 na 16,999. So, almost 17,000 pesos. So, kung makikita nyo, nasa mid-range segment nga itong smartphone na to. Pero, ayun nga, official na siyang pwede natin ma-purchase sa Shopee. Search natin siya sa Shopee mga ka-J-Vlog. Poco X7. Siyempre, isang gaming smartphone yan ni Poco. Poco X7. Okay. So, ang price niya, as of ngayon, launch date niya, or kaka-release niya lang kasi ngayon, is 12,899. 15K yung SRP niya. So, 12,899 na lang siya sa Shopee with voucher to. Tapos, yung 16,999 is 14,699 na lang po sa Shopee. So, binigay ko yung SRP niya kasi yan po yung possibility makuha yung price pag bibili nyo sa mall, etong Poco. So, nagtatanong saan ba makakabili ng Poco dahil wala namang official store si Poco dito. So, sa Xiaomi official store mga ka-J-Vlog, makakabili kayo ng mga Poco smartphones. And again, yan po yung SRP niya. Pag bibili nyo to sa online, iba po usapan dyan, mas mura or mas affordable nyo po makukuha itong Poco X7. At kung interested kayo bilhin itong Poco X7, huwag kayo mag-ilalagay. Ilalagay ko po yung link niya sa description box mga ka-J-Vlog, i-check nyo na lang. Poco X7, syempre may bigger brother yan, yung Poco X7 Pro, na-review rin and unbox natin yung predecessor niya na Poco X6 Pro. Solid yung smartphone na yun. Kaya soon, i-review rin natin yan. Kasi yung X7 Pro, merong Iron Man edition, napaka-solid nun. So, soon i-review rin natin yung mga smartphone na yan, pero focus muna tayo dito sa Poco X7. At yun nga, next naman dito tayo sa specifications niya. Sa display, meron siyang 6.67 inches, W Full HD+, 1220 by 2712 pixel na naka-AMOLED display itong smartphone na to. Of course, naka 120Hz screen refresh rate din siya. So, isa man out of the box, expect nyo na to sa mga early smartphones ng Android. Android 14 pa rin talaga sila. I think mga middle part pa yung mga Android 15. Pero to naka Android 14 with HyperOS. Chipset, meron siyang napaka-powerful na MediaTek Dimensity 7300 Ultra na merong octa-core CPU, na merong clock speed na up to 2.5 GHz, and sa GPU naka Mali G615 siya. Meron siyang triple rear camera setup with 50 megapixel main camera at yung front camera niya is 20 megapixels. Dual stereo speaker siya, and of course, naka-in-display fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron siyang 5,100 mAh na removable battery na support ang 45-watt fast charging. So next mga ka-J-Vlog, dito tayo ngayon sa first impressions ko sa overall specs ng Poco X7. So syempre, pwede naman tayo magbigay ng overall opinion ko sa smartphone na to based lang sa kanyang specifications. So number 1 sa display. Yung display is all goods, napakaganda. So expect nyo flat display siya, syempre, and with beyond Full HD Plus 1080p. So, expect nyo na sa mga mid-range smartphones today is beyond Full HD Plus 1080p na sila. So, W Full HD Plus 1220 resolution. 120Hz minimum na sa mga mid-range smartphone. Pero, meron tayong mga ina-expect na mga ibang mid-range na beyond 120Hz na nag 144Hz na iba when it comes sa mid-range. So, dito sa Poco X7, very reasonable yung display neto, naka-AMOLED, or for me, premium display ang ma-offer nitong smartphone na to. Matik na yan pag mid-range, makakapag-offer na talaga to na mga malulupit na specification, especially the display. Number 2 sa OS. Sa OS, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, expect nyo na to sa mga earlier smartphone release ng January.
is naka-Android 14 siya. Pero, syempre, matik to ma-update to sa Android 15 with HyperOS 2. I think, tunay, kasi 1 na yung una, diba, yung dito. So, HyperOS 2 na siguro tatawag nila dyan. Pero yun, expect nyo na yan ma-update to, kaya don't worry when purchasing the Poco X7, kahit na naka-Android 14 siya out of the box, expect nyo na ma-update din to sa future updates ng Android. Next, the chipset. The chipset is the MediaTek Dimensity 7300 Ultra. So, for me, yung chipset niya is very reasonable sa kanyang price. Expect nyo na kayang tumaganda ng mga modern games today like ML, COD, Far Lady 4, and even Genshin Impact. So, okay naman yung chipset na ma-offer dahil maliit lang yung processor niya, 4 nanometer. So, okay na okay po itong chipset dito sa Poco X7. Next, mga ka-J-Vlog, when it comes sa camera, so super solid, triple rear camera system, complete recados, ultra, macro, and main camera. So, 50 megapixel main camera with ultra-wide camera and macro lens. And syempre, yung front-facing camera din ng Poco X7 is napakataas ng megapixel, 20 megapixels. So, mga J-Vlog, when it comes sa speakers all goods, dual steer speakers. At next, sa kanyang design, yung design niya is medyo, yung design niya is very typical sa Poco X series, diba? Napakalaki ng camera module din nito. Nasa gitna na siya. Hindi na siya nasa gilid, sa taas, ganyan. Nasa gitna na siya, na para siyang square shape camera module. Yung triple wrist. Ang lalaki ng camera module nito. Tapos, medyo weird lang. Ang laki rin ng text ng Poco sa likod. Which is yan din naman yung nakikita natin sa design talaga ng mga Poco smartphones. Na ang laki ng Poco niya doon sa back cover. Which is, for me, dapat is an old school design na yung ganyan na so super embossed or super exposed yung logo, di ba? So, kahit na nasa maliit lang nasa gilid, pwede na. Pero yan, pwede naman to lagyan ng case for pero nalalagyan rin naman to ng case. Pero when it comes sa design, for me, very typical na X series ng Poco yan. Walang ganong hype when it comes sa design nitong smartphone na to. At ang pinakala sa battery is reasonable, 5,100. Ito nakakatuwa ngayon sa mga smartphones today is beyond 5K battery na po ang ino-offer nila. 45 watts is reasonable din naman sa ganitong presyo ng smartphones. Pero iba, finiflex na 60 plus watts na, di ba? So, 45 watts is fast charging yan. Kaya expect nyo itong 5,100 mAh battery capacity ng Poco X7. And napakabilis lang po yan, full charge. So, yun lang mga ka-J-Vlog, ang aking first impression based sa specifications ng Poco X7. So, sana nakatulong ito sa inyong buying decision ngayon dito sa smartphone na to. Mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, maganda ba i-purchase ang Poco X7? Definitely mga ka-J-Vlog, when it comes sa specs itong smartphone na to, napaka-solid. Napakaganda ring i-recommend itong smartphone na to dahil yung chipset niya, so super powerful at syempre mapapurchase sa Shopee ng very affordable lang, 12,000 to 13,000 for that 8GB 256 ng SRP niya is 15,000 pesos. Kaya kung meron kayong chance kayo makuha to ng mas affordable, i-grab nyo na yung chance mga ka-J-Vlog dahil sayang din yan. At very powerful din naman itong Poco X7. Again, na-test ko na rin yung Poco X6 na super powerful noong 2024. Expect nyo dito sa Poco X7, ganun din ang magiging performance yan. Beyond expectation din when it comes sa aking first impressions. So yun, kung interested kayo sa Poco X7, isang malupit na mid-range smartphone ngayon ni Poco, ilalagay ko po yung link niya sa description box, i-check nyo na.